Hi guys! Thank you for watching our first vlog. Maraming salamat sa nag-share, like, subscribe at nagulat namin mga kaibigan. To all who greeted me on my birthday, thank you. Thank you rin sa Alit family ng Canada. Please mag-subscribe kayo sa channel nila. At shoutout kay Sir Brian family sa US. Itong next video namin ay kung ano yung ginawa namin nung Matariki holiday. Enjoy watching! Good morning guys! Today is Friday, holiday dito sa New Zealand. Kaya late kami nagising, 9:40 na ata. Si Mark na una siyang gumising kasi nga naluto siya ng maaga. Pating ko lang itong aming dim light. Ang mga bata tulog pa sila kasi ngayon lang sila nakatulog ng late. Kasi usually, maagang gumigising, especially si Miguel dahil kapag weekdays may pasok, tapos, buksan ko lang yung mga, namin, kortina. May pasok sa work, maaga din ang pasok niya, 9 o'clock. Tapos pag weekdays naman sa school, so maaga din siyang gigising. So parang, ito lang yung araw na haba siyang makakatulog kaya hinayaan ko, hindi ko naman naginising si Sam kasi masama pa rin ang pakiramdam, sana okay na siya. Binubuksan ko ng konti yung bintana namin para medyo alam niyo yun, hindi maghamog sa bahay. Winter na kasi, pero actually hindi ko naman kailangan i-open yung bintana kasi palagay kami dati ng yung Rosny para mas okay yung ventilation, pero hindi naman ganun kalamig kaya mas okay na rin yung natural ventilation ng bahay. Hindi ko alam kung saan kami pupunta today pero nagyaya ang mga bata. Basura day namin, mayroon yatang, sleeping ko lang guys kung merong mga kapitbahay kami naglabas ng nila. Yung iba naglabas ng kanilang garbage bin. Pero hindi kami naglabas. So, lalabas ba natin? Walang kumuha. Walang kumuha. Hindi, usually kasi mga 10 pa sila kukuha. Lalabas na lang din muna namin guys para sigurado. Kasi dito, every Friday, ang pick up ng aming basura, pero hindi namin sure kung magpipick up sila kasi holiday. Usually kasi pag holiday, the next day sila nagpipick up. So, sabi ni Mark, wala naman daw nagpick up, pero kasi hindi ko alam. Although, nandito naman kami ngayon. Kung dumating yung truck, pwede namin ilabas. So, pero mas maganda na yung naka-ready kami. So, mamaya na lang guys, update namin kayo kung makakagala kami. See you later. Thank you and God bless. Hi guys, papunta kami ng Porirua. So, dun naman namin naisipang pumunta ngayon. Actually, sa town kami pupunta pero kailangan namin bumili ng pork bone sa Preston. Dun kasi ako bumibili dahil parang mas fresh yung meat para sa akin kapag noon. Pero madalas din naman sa pack and save. Pero kapag may pagkakataon lang na pumunta dito sa Porirua, dito kami bumibili kasi medyo malayo to sa amin. Parang 30 minutes siguro yung drive going to Preston. Dati kasi meron sila sa town. Nagsara yung isa nilang branch. Kaya ito na lang yung natira sa may Porirua. 80 lang yung tangguhan dito. So ito yung State Highway to na motorway to. Ito na yung papuntang State Highway 1 daw, sabi ni Darling Love. Hindi ko pa rin kasi nalilito pa rin ako kung alin yung State Highway 1, State Highway 2, kahit na 6 years na kami dito. Nalilito pa rin ako doon. So, ito yung way kapag papunta kami ng north. Pagpunta kami ng Auckland or saan ba? Rotorua. Ito yung dinadaanan namin. Pwede rin kami doon sa kabila sa Hayward. Pero ito kasing way na to yung mas malapit sa pupuntahan namin today. At dito
ngayon, di masyadong mainit, di masyadong malamig. At sabi ko nga kanina, holiday kasi ngayon, Friday. So siguro maraming naka-out of town. Kaya parang konti na naman ang sasakyan. Usually kasi pag ganito dito sa motorway or State Highway 1, maraming sasakyan. So ngayon parang konti na yung kasakayan na. Nagugutom na nga rin yung mga anak ko kasi 12 na. Hindi sila hindi kayo nag-breakfast, no? Hindi sila nag-breakfast kasi nga pag nagising sila para mga 10:30, sabi ko magsiligo na sila kasi aalis kami. So ang balak sana namin ay pumunta ng Wendy's. Pero yung Wendy's, mga siguro 45 minutes away from our house. Pero dito din yung daan. Dito, kung pupunta kami ng Wendy's, diretso lang kami dito. So, mas malapit dun sa Preston yung pupuntahan namin. Kaya lang, sawa na yata sila sa burger. Parang gusto nilang kumain ngayon ng noodles daw. So, try namin yung noodles sa town. Hindi pa kami nakakain doon. First time namin kakain. Paakyat kami dyan kung nakita nyo yung Palmerston North na signage. Doon kami. So, malapit na kami. Sana meron pa kaming abutan. Kasi nung tumawag ako, ang sabi, konti na lang yung pork bones nila. Kapag wala doon, punta kami ng Mad Butcher. Doon kami titingin. Or kaya sa Pack and Save. Sa Pack and Save naman talaga ako namimili ng ng mga meat dito sa Petone. Kasi mas maraming choices, tapos mas malapit, tapos syempre doon na rin ako namimili ng iba namin kailangan. So one-stop shop na. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kapag meron namang pagkakataon na pumunta dito sa Preston, dinadayo talaga namin siya kasi parang mas fresh para sa akin yung yung tinda nila. So malapit na tayo, guys. Ayan na, Porirua City Center. E-exit na ang aking may sandyan. So kailangan ko siyang i-guide kung paano. Kabisado ba na ba, anak, kung paano pumunta doon? Ha? Alam mo kung saan papunta ng Preston? Hindi. Hi guys! Kauwi lang namin. Dapat pupunta kami ng town. Diba sabi ko kanina, pupunta sana kami noon after ng Preston. Kaya lang nagbago yung isip namin kasi yung dapat nakakainan namin sa town na noodle house is may surcharge. Kaya sabi namin, dito na lang kami sa may Lower Hutt pupunta. Kaya lang, pagpunta namin, yung isang gusto nilang kainan sa One Sushi, ay sarado din. So, nagpunta kami ng Angry Ramen. May 15% surcharge din. So, nanghinayang naman ako. Kaya, nagpunta kami ng Queen's Gate kasi magkakatabi lang naman yon. Kaso, pagdating namin doon, ang daming tao, plus halos lahat din ng gusto namin kainan, ay may surcharge. So, ang ending namin, nagpunta na lang kami sa Mayans, parang Asian restaurant. Di man siya ganun na restaurant. Doon na lang kami kumain, pero buti na lang wala siyang surcharge. And then, ang mga bata, wala na sa na mamasyal dahil ang daming tao sa mall. Kaya, bumili na lang ako ng iluluto ko para sa simple birthday celebration ni Mark sa Sunday. Isang family friend lang naman namin yung invite namin kasi lang naman, hindi naman talaga siya maghahanda. So, ayun. So, ito yung binili ko. Tissue, toilet, paper. Kasi mga grocery namin, sa Sunday pa or sa Sunday siguro. Kasi hindi bukas. Para yung mga bibilin kong pangbaon nila, fresh pa. So, ang binili ko, bala ko kasing lutuin sa Sunday is pork caldereta. Tsaka magpapansit ako at pansit, pati chicken sisig. So, bumili na ako ng chicken liver. Dalawa yung binili kong chicken liver. Doon ako sa New World bumili kasi mas
mura doon. Kasi yung nabibili ko sa Pack and Save is yung per tub. Tapos ang konti lang niya, siguro parang 250 grams lang siya. Ang meron naman doon yung isa, yung malakihan na 1 kilo mahigit. Hindi ko naman kailangan ng 1 kilo. Kaya dinayo pa namin sa New World to. Tapos ito, yung binili kong soft bone sa Preston. Pumili lang ako ng 1.6 kilograms na yan yung gagawin kong pang pork caldereta. Ito yung take away ko na roast pork, not roast pork, sorry, roast duck. Yan yung kinain ko kanina dun sa Yans, hindi ko naubos. And then bumili ako ng, yung nabili, oh my god, yung isa kong nabiling lemon ay hindi maganda. So bumili ako ng lemon, capsicum, tapos lemon kasi para kay Sam dahil nga hanggang ngayon ay inuubo at sinisipon pa rin siya. Hindi maganda yung isa kong nabili. Ihiwalay ko na para mamaya i-prepare ko sa kanya. So yun yung binili ko. Ito lemon. Binili namin siya sa Bombay kasi mas mura. Ang carrots. Binili rin akong carrots. Then onion. Ito, tsaka potato para pang pork caldereta para sa Sunday. Tapos bumili ako ng liver spread para ilalagay ko sa pork caldereta naman. Ipe-prepare ko na, siguro imamarinate ko na siya ngayon yung pork caldereta para malasa siya. Bumili rin ako ng yung binili namin ay chicken fillet para sa pansit. Tapos pala kong mag chicken sisig, chicken fillet din yung binili ko. Ito. So nag-quick grocery lang kami today. Yun lang yung nagawa namin. And then pansit bihon. May pansit bihon pa akong nandyan. Tapos nakita ko to, bagong flavor yata ito. Apple lychee. Titikman namin kung okay. Usually kasi binibili namin doon ay ang tinatry namin is yung ginger beer. Yun yung gusto nila. Pero nakita ko to, parang sabi ko, try nga natin. Hindi na kami masyado nagsasoda kasi nga mataas ang sugar ko. Nagbabawas kami ng sugar. Mga bata, sabi ko din, mag-iwas din sila sa pag-inom ng soda. Nakasale ang Spam. So, yung kaibigan namin, shout out Kuya Eugene, nakasale ang Spam sa Pack and Save Petoni. Medyo matagal na rin kaming hindi nakakapag-spam. So, si Mark nag-request, sabi niya bumili daw kami. Parang alam ko meron pa kaming isa dito. Tapos, bumili na rin ako ng extra. Inisip ko nga bumili para pag uwi namin ng Philippines, ito yung papasalubong namin. Kaya lang, hindi ko kasi alam kung allowed pa ang spam. Magdala ng spam sa Singapore kasi si Singapore pa kami bago kami umuwi ng Pinas. So, hindi ko alam kung pwede yung corned beef, pwede magdala ng spam. Yun sana yung gusto kong dalhin kasi ang corned beef dito, yung masarap, tas mura pa. Of course, yung tissue ni Sam, kasi hanggang ngayon sinisipon pa rin siya. Eto, yung bumili ako ng mayonnaise para sa chicken sisig. Ang paborito ng anak ng family friend namin, si Yuki. Ito yung paborito niya. Kaya sabi ni Mark sa akin, wag ko daw kakalimutan hindi bumili ng Coke kasi para kay Yuki. So, ayun. Tapos, nakasale yung pineapple. Kaya bumili ako ng dalawa. So, eto din, pineapple. So, yun lang yung binili namin today. Tsaka ito, isang appearance na sauce para sa pang-marinate ko ng pork caldereta. So guys, yun lang yung nabili namin, pero hindi ko na-check magkano yung inabot kasi nakalimutan kong kunin. Kasi iba-ibang store yung pinagbilan ko, like yung pork, yung chicken liver sa New World, yung pork sa Preston, dinayo pa namin siya sa Poriua.
Tapos, yung gulay sa Bombay kasi mas mura doon. And then, the rest na nitong mga nakita nyo is pack and save. So, yung family friend namin, pupunta ngayon, dito daw sila magdi-dinner. Actually, sa kanila sana nagkayayaan. Pero kasi, naisip ko nakahiya naman na parati kaming nasa kanila. Kaya sabi ko, dito na lang siguro sa bahay. Magdadala daw sila ng sinigang. Ako siguro hindi na ako magluluto. Papabili na lang ako kay Miguel ng chicken para sa mga bata. Tapos okay na kami sa sinigang. Paborito naman ni Mark yung sinigang nung kumpare namin. So, tsaka kami lang naman, dahil nga siguro niinip din yung mga anak nila kasi holiday, kaya ganun. So, ganun lang yung buhay namin dito sa New Zealand. Invite lang sa mga friends kapag holiday or long holiday. Luto-luto lang, banding lang, baka mag-video okay sila, hindi ko sure kung mag-video okay sila. So ako, madalas akong magluto. Natuto na lang ako magluto actually dito sa New Zealand kasi hindi naman ako nagluluto sa Pinas kasi nga lagi yung mom ko yung nagluluto. Nung nagtrabaho naman ako sa Singapore, kanya-kanya kaming toka, so meron kaming tagaluto. So yun guys, hindi kami nakapag pamasyal ng katulad ng sinabi ko. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ang town or yung parliament. Pero siguro next time na lang kasi pag may time na. Dahil ang mga bata kanina gutom na sila. So hindi na kami nakapunta ng town kasi hindi sila nakapag-breakfast. So, ayun guys, maraming salamat ulit. Thank you for watching. Please support us sa aming vlog. Maraming salamat and God bless. Bye!